Yung, ang sarap nito. Ay, nako. Ngayon, bali gagawa tayo ng recipe na healthy. Healthy itong ating lulutuin. At saka, ano to, good for kidney. Yung, less sodium, less salt. Pero, hindi natin isa-sacrifice yung lasa. Kailangan masarap pa rin. Hindi boring yung lasa, di ba? Yun yung purpose natin dito. Kaya today, gagawa tayo ng butter garlic fish. Yay! First, gagamit tayo ng bangus fillet. Yan, bali tinanggal na natin yung mga tinik-tinik. Pwede naman kayo gumamit ng ibang isda kung gusto niyo. Wala namang problema doon. Lagyan natin ng onting salt lang. Lagyan natin onting salt lang. Tapos, naglalagay tayo ng garlic powder. Yan. Spread lang natin. Black pepper. Yun. Onion powder. Yun, no? Diba? Yan, i-spread lang natin. Yan. Actually, mas ano to eh. Kaya dinamihan ko yung mga spices, mga herb spice na yan. Kasi less salt yung gagawin natin. Lagay din tayo ng flour. Okay lang yan, flour. Maglagay tayo kahit konti. Okay lang naman yan. Pwede kayong gumamit ng wheat flour kung gusto nyo. Mas healthy kung wheat flour yung gagamitin nyo. Kung talagang seryoso kayo dyan sa pagpapapayat nyo na yan. Wheat flour, pwede yun. Yan, nagdagan pa natin. Alternative na talaga natin ginagamit talaga yung herbs eh. Kasi babawasan natin yung asin. So babawi para hindi boring yung lasa. Dadagdag dadagdag tayo ng mga variety ng mga herbs niya. Yan, okay na. Ipapanseared na natin. I-set lang natin sa medium heat. Yan. Lagay tayo ng cooking oil. Konti lang, kahit na hindi naman deep fry ito, okay lang. Kasi non-stick naman yung ating kawali. Yan, pag mainit na yung oil, salang na natin itong ginawa nating fish. Yun, no? Bali, lulutuin lang natin both sides yan. Kailangan lang siya mag-golden brown, di ba? Ganun lang, simple. Yun, no? Pabalik tayo, ayan, sakto, oh. Golden brown na. Mga 3 minutes 3 minutes ko on both sides. 3 minutes ko niluto. Ito, okay na. Pagka masyado kasi dito, madadry naman yung isda nyo, kaya okay na yung saglit lang kasi sasalang pa rin naman natin yung mamaya eh. So, set aside na natin. Tsaka ang isda, madaling maluto yan. Yun, no? I-set aside na natin. Tapos yan, magsalang lang tayo ng ibang kawali. Lagay tayo ng cooking oil. Yan. Tapos lagay tayo ng 1 teaspoon na butter. Unsalted butter ang ginamit natin, syempre. Kasi healthy yan eh. Kailangan healthy tayo, di ba? Tapos, tunawin lang natin yung butter. Hinaan nyo na yung kalan nyo pag ganyan kasi masunog yung butter eh. Magaling masunog ang butter eh. So, pag gaganyan, hinaan nyo na. Tapos, minced garlic. Damihan nyo na yung minced garlic. Mas okay, mas maraming garlic. Kaya nga, yun nga, di ba? Sabi ko nga, mag-less salt kasi tayo. So, babawiin natin sa ibang herbs na spice para mapalitan yung lasa ng asin. Tapos lagay tayo ng bell pepper. Itong bell pepper, okay dito. Bukod sa okay na lasa, okay pa yan sa kidney natin, sa health natin. Kasi mababa yung phosphorus niya. Yun ang dyan, yung importante dyan.
kidney friendly itong mga nilalagay natin na ingredients. Yan. Okay na, mabango. Lagay tayo ng kamatis. Isang kamatis lang ang ginamit ko. Lutuin lang natin yung kamatis para lumambot. Yung medyo hinog na yung gamitin nyo para mas okay, mas malasa. Para kumatas. Yan, no? So, lagyan natin ng konting tubig. Ano lang, half cup of water lang para lang maluto yung tomato. Para kumatas lang siya. So, lulutuin lang natin siya for 2 minutes. Tapos, balikan natin. Yan. Eto na, 2 minutes na. Ang bango. Yun, no? Tapos, lagyan natin garlic powder. Ground pepper. Salt. And onion powder. Yun, di ba? Ganun din. Depende yan sa yung dami nung mga spices. Depende sa inyo kung anong gusto niyo lasa. Basta ang importante diyan, wag tikman niyo lang palagi. Tikman niyo yung niluluto niyo, pero wag niyo muna agad dadamihan. Mas madali kasi mag-adjust kung pakunti-kunti kaysa naman napakarami na inilagay niyo, ang hirap na habulin yan. So okay na yung pakunti-kunti lang, tikman nyo na lang, wala namang problema doon. Madaling habulin yun. Tikman natin, ayan, tikman natin yung sarap. Sakto yung sakto yung timplada natin. Dagdagan natin ng konting tubig kasi lulutuin natin yung ibabalik natin yung isda dito para hindi lang ma-dissolve yung tubig agad. Yan, lutuin natin siya. Lulutuin lang natin siya for 2 minutes again. Yun. Okay na, 2 minutes. Ay, ang bango. Ay, nako. Ang sarap nito. Ay, nako. O, lagyan natin ng celery. Konting celery lang para meron lang siyang touch ng green leafy, di ba? Para balance yung ating pagkain. Ay, ang bango, di ba? Sino mag-aakalang sinasabi nila pagka nagda-diet ka, maraming bawal, boring na yung pagkain mo. Hindi. Depende sa inyo. Kailangan lang talaga explore. Bigyan nyo lang talaga ng time yung pagluluto talaga. Ganun talaga. So, kung gusto mo talagang masarap na healthy, ikaw talaga mag-prepare, di ba? O yan, tulad yan, i-plating na natin. Ay, naku, tinan mo, di ba? Kain naman, no? Bali to kasi, itong kasi na to, no? Pang sa akin lang naman to. So, ang ginagawa ko rito, syempre pag kinonsume ko to, isa sa umaga, isa sa hapon. Ganyan, hindi ko na pagka nagda-diet ka, huwag ka na masyadong kakain sa gabi, di ba? Hinahaluan ko lang to ng white rice. Yan. Pero kung naman kayo, sa akin kasi okay lang naman yung white rice. Konti lang naman, basta konti lang talaga, in moderation lang talaga yung pagkain talaga natin dapat. Pero kung gusto nyo brown rice or red rice, okay din naman. Iyan, no? Butter garlic bangus. Ay, naku, ang sarap nito. Hey!